for today's video, gagawa po tayo ng star lantern gamit yung straw. So yung mga materials na gagamitin ay gunting may mahaba at sa maliit, sinulid, stapler, at straw. Ayan. So yung ginawa natin is ayan, kuha muna tayo ng straw. Depende po sa inyo kung anong kulay yung gusto nyong gawin. Yung sa akin is red yung gagawin kong sample for today's video. Okay, so para sa ating pinaka-center po ito na ilalagay sa ating star lantern. Yan, 11 pieces po yan na straw. And then, ikakat lang natin into 2. So, hatiin lang po natin siya. Yan lang po. Yan. So, 11 pieces po yung gugupitin natin into half. Yan. Para accurate po, kung para sa inyo mas accurate yung isa-isa, pwede din. Pero kung gusto nyo mabilisan kayo magkaroon ng maraming ginupit na straw into half, pwede din maramihan. Make sure lang na pantay-pantay yung pagkagupit natin. Yan. So, 11 pieces po yan lahat na straw, yung kailangan natin gupitin into half. And then, after magupit lahat, yung 11 pieces na straw, pagpapatong-patongin lang natin, at least hawakan po natin sa gitna. Diinan yung pagkahawak para hindi matanggal or hindi kumalas yung straw kasi maano siya, madulas pagka nakaano na sila, pagka pinapatong-patong minsan nalalaglag, natatanggal sa pagkakahawak mo, pagkakadiin I mean. Ayan, so yan lamang po yung nasa larawan, nasa video. So bali 22 pieces na yan na kailangan pagpatong-patungin. So yung ginawa ko dyan is ganun yung pagkapatong ko para hindi siya kumalas doon sa pagkakadiin ko. Mas madali kasi siyang hawakan. Tapos after po natin maipatong lahat, ayan, lalagyan po natin siya ng sinulid. Tatalian natin ng sinulid sa gitna. Ayan, make sure din po na mahigpit yung ating pagkakatali sa gitna para hindi po siya kumalas. Hindi makalas yung pagkakatali. Mahigpit dapat yung pagkakatali natin sa gitnang bahagi ng ating straw. Pwede din po kayong gumamit ng yarn kung gusto nyong mas mabilis yung pagtali or para mas maging matibay, pwedeng yarn din yung gamitin kasi mas makapal, maganda siyang panali. Pero for this video, yung ginamit ko is sinulid. Ayan, pagka after natin matali yung gitnang bahagi ng straw, papatagin lamang po natin siya. Gaya ng nasa video. At make sure na pantay-pantay yung dulo. Ayan, so dapat pantay-pantay yun. Yan. Yan, pag nagapitan na po lahat ng bawat dulo ng straw, yan, set aside na natin. Ayusin lang ulit. Ayan. Bago set aside, ayusin mo na yung pagkakalagay. Yung pagkaka-flattened ng ating bilog. Ayan. So, okay na yan. Set aside na natin. So, gagawa pa tayo ng isa pa para sa ating center. Same process lang po ng ginawa kanina, ng umpisa. Kuha lamang po ng 11 pieces na straw and then gupitin into half. At yun yung measurement na gagamitin natin para sa paggawa ng center part ng ating star lantern.
next, gagawa naman po tayo para sa ating sides naman. Yung ididikit natin sa bawat sides ng ating star lantern. Kumuha lang po tayo ng isang pirasong straw and then gupitin natin siya into 3. Yan naman po yung size na gagamitin natin para sa mga side ng ating star lantern. I mean, not sa side, sa harapan. Sa harapan ng bawat side ng ating star lantern. Para sa bawat triangle ng ating lantern, basta yung hindi yung sa center, yung sa bawat kamay, or ayan, sa bawat kamay ng ng star, kukuha lamang po tayo ng 6 pieces na straw, and then yung 6 pieces na yun gugupitin into 3, at yung 18 pieces na mabubuo is yun yung pagpapatong-patungin natin. Then gamit ulit yung sinulid, tatalian natin siya sa gitna. Higpitan po yung pagkakatali para hindi makalas once putulin na natin yung sinulid. Pag okay na po yung pagkakatali, ayan, ayusin naman po natin para maging pantay-pantay yung ating layer ng ating circle na mabubuo. Ayan, so after natin nakapagupit ng para sa ating laylayan ng star lantern, pagpapatong-patungin lamang po natin siya by 5 muna. Tapos gamit yung stapler, i-stapler na po natin yung yung tigli 5 piraso. Ayan, paghaharapin lamang po natin yung bawat tiglima and then stapler po ulit. Gaya ng ginawa dyan sa video. Ayan, this time gagawa na tayo ng star na shape. Gamit yung 10 straw. Tigpa 5 bawat side. Ayan, gawa lamang po tayo ng shape na star. Gamit yung ating straw.
Ayan, so after natin makagawa ng isa, gagawa pa tayo ng isa pang shape na star. Ayan, so gagawa pa ulit tayo ng isa pang star shape para sa structure ng ating star. Ayan, so dalawang piraso o dalawang pares po ito. Dalawang pares, pag nabuo na po, pagtatapatin po natin yung parehong star shape ng ating, para sa ating structure ng ating star. And then, kumuha lang po ng isang piraso ulit ng straw and then cut into 3. Divide into 3. Ayan. Make sure na pare-pareho po yung haba. Okay, so kapag nakuha na po natin yung tamang sukat nito, at proportion na po yung sukat, gupitin na po natin. Gumawa po tayo ng at least 5. Ayan. Yan yung gagamitin natin para kahit paano maging 3D yung ating star. Ilagay natin yan sa gitna. Okay, so pag stapler lamang po yung dalawang pirasong star, tatapatin lamang po natin. Wait lang, medyo nagluloko yung ating stapler dyan. Kailangan natin ayusin muna. Ayan. So make sure po na hindi tinipid yung paglagay natin ng stapler para hindi po matanggal yung pagkakakapit ng dalawang piraso na star structure natin, or star framework natin. Ayan. So pakitingnan na lamang po yung nasa video at sundin din yung nasa video para may gagayo paano gawin. Hindi natin i-stapler kasi dyan natin kakabit or ididikit yung ating laylayan or para sa buntot ng ating star. So, pagkatapos na po nating ma-stapler yung tatlong dulo ng ating star, yung sa gitna naman, kailangan din natin siyang i-stapler. Yan, gaya ng nasa video. After po natin ma-stapler yung bawat center ng ating star structure, pwede na po natin i-stapler din yung mga ginapit natin 5 peraso kanina. Ayan, gayahin na lang po natin yung nasa video. Pagkatapos po natin ilagay yung 5 peraso sa gitna,
magkuha po tayo ng yarn or gamit yung yarn, talian po natin yung pinaka center ng ating star lantern. At kunin yung ating ginawang tali or laylayan ng ating star kanina at i-insert po natin siya sa gitna ng dalawang side na hindi pa na-stapler natin kanina. Ayan. So, pakitingnan na lang po yung nasa video. Siguraduhin po na marami yung ilagay nating stapler para hindi po siya malaglag o hindi makalas yung pagkadikit niya. Yan, so ilalagay po natin yan sa bawat side. Sa dalawang sides na hindi pa po na stapler kanina. This time, gagawa naman po tayo ng flower para idikit sa ibabaw ng mga bilog na ginawa natin kanina. After po natin magawa yung 12 pieces na flowers, gamit yung 12 pieces na straw, ayan, gupitin na po natin yung excess sa bawat flower. Kaya nang nasa video. Para po pala sa center part ng ating star, ayan, yung malaking bilog na ginawa natin ng pinakaumpisa is papatungan po natin ng maliit na bilog. At yan po yung ilalagay po natin sa gitna. And then after makapaglagay po sa gitna, yung mga maliliit na bilog is ilalagay naman po sa bawat sides ng ating star. Ayan. So, ayan. After matapos yung nasa harap, sa likod na. So, ilalagay na po natin gamit yung glue gun. Ayan, lagyan po natin ng glue gun yung bawat side, bawat dulo, bawat structure ng ating star. Tapos, idikit pa natin yung bawat bilog, yung maliliit na bilog sa bawat side naman ng ating ginawang star lantern. Pagkatapos na po yung sa harapan, sa likod naman, ganun din yung gagawin. Start always sa gitna. And then after sa gitna, yung mga gilid-gilid na. Make sure lang ang padamihan yung ating glue para dumikit po siya na maayos at hindi po matanggal. Ay,
At ito na po yung ating final output. Hope na gustuhan niyo po guys. Please don't forget to follow and share. God bless.